Ako si Mara, isang simpleng babae na palaging nasa ilalim ng anino ng aking matalik na kaibigan, si Laila. Magkaibang-magkaiba kami ni Laila. Siya ay palaging napapansin, samantalang ako'y palaging nasa likuran lamang. Ngunit kahit anong mangyari, palaging andyan si Lila para sa akin. Sa loob ng maraming taon, lumalim ang aming pagkakaibigan. Hanggang sa dumating ang isang lalaki na lubos na magbabago sa aming buhay. Siya ay si Ben, isang gwapong lalaki na palaging may ngiti sa kanyang labi. Nakilala namin siya sa isang party ng kaibigan namin. Agad na nagkaroon ng koneksyon sina Ben at Laila. Nagkatinginan sila na para bang may lihim na silang sinasalita sa kanilang mga mata. Hindi nagtagal, sila'y naging magkasintahan. Ako, bilang kaibigan, ay masaya para sa kanila. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may mga damdaming hindi ko maipaliwanag. Habang lumilipas ang mga araw, naging mas malapit kami ni Ben. Nagkakaroon kami ng mga pagkakataon na mag-usap ng masinsinan, na para bang may ibang koneksyon na nabuo. Hindi ko ito pinansin, sapagkat alam kong siya ang kasintahan ng kaibigan ko. Ngunit sa bawat pagkakataon na kaming nagkakasama, nararamdaman ko ang kakaibang kilig. Alam kong mali, ngunit hindi ko mapigilan ang damdamin ko. Isang gabi, nagkaroon kami ng dinner party sa bahay ni Laila. Nagiinuman kami at nagkukwentuhan. Sa kalagitnaan ng gabi, napansin kong nawala si Laila sa sala. Hinanap ko siya at natagpuan sa kanilang kwarto. Tila may iniiyak. Lumapit ako sa kanya, handang makinig sa kanyang mga hinaing. Mara, hindi ko alam kung anong nangyayari sa amin ni Ben. Parang may nagbago, sabi niya, habang patuloy ang pagpatak ng luha. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang sakit sa kanyang boses. Nais kong sabihin ang totoo, ngunit hindi ko magawa. Sa halip, niyakap ko siya ng mahigpit, umaasang maipaparamdam ko ang aking suporta. Magiging okay din kayo, Lila, sabi ko, kahit na alam kong may ibang bagay na bumabagabag sa akin. Pagkatapos ng gabing iyon, nagdesisyon akong umiwas kay Ben. Alam kong para sa ikabubuti ng lahat, kailangan kong itigil ang anumang damdamin na mayroon ako para sa kanya. Ngunit sa tuwing magkikita kami ni Ben, hindi ko maitatanggi ang tensyon sa pagitan namin. Sa mga mata niya, tila may sinasabi siyang hindi ko mawari. Isang araw, nagpasya si Laila na mag-organisa ng isang weekend getaway sa beach. Kasama kami ni Ben at ilang mga kaibigan. Sa unang araw, lahat ay masaya. Ngunit sa ikalawang gabi, nagkaroon kami ng bonfire sa tabing dagat. Ang mga alon ay tahimik na humahampas sa dalampasigan, habang ang init ng apoy ay nagbibigay liwanag sa aming mga mukha. Habang ang lahat ay nagkakasayahan, lumapit si Ben sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin na tila nais ipahayag. Mara, kailangan kitang kausapin, sabi niya. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko, ngunit sumunod ako sa kanya. Lumayo kami sa grupo, naglakad sa dalampasigan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ni Ben, ngunit alam kong ito ay magbabago sa lahat. Huminto siya sa harap ko, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, sinabi niya ang mga salitang, "Hindi ko inaasahan. Ang mga araw ay naging linggo, at ang mga linggo ay naging buwan." Sa bawat paglipas ng oras, tila lalong lumalalim ang sugat sa pagitan namin ni Lila. Siya ang aking matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Ang tipo ng tao na hindi mo inaasahang magiging bahagi ng isang masalimuot na drama. Pero ngayon, tila naging estranghero kami sa isa't isa. At ako ang may pakiramdam na ako ang may sala. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho, napatigil ako sa harap ng isang maliit na kapehan. Naalala ko ang mga araw na lagi kaming magkasama ni Lila dito. Nagkukwentuhan at tumatawa
sa mga walang kwentang bagay. Parang may kung anong puwersa ang humila sa akin papasok. Umupo ako sa likod, sa sulok kung saan hindi ako agad mapapansin ng mga tao. Habang iniinom ko ang aking kape, napansin ko ang isang pamilyar na figura sa labas ng bintana. Si Marco, ang asawa ni Laila, na ngayon ay hindi ko na maalis sa aking isipan. Nang magtama ang aming mga mata, may kung anong init na dumaloy sa akin. Isang bagay na hindi ko dapat maramdaman. Ngumiti siya at pumasok sa kapihan. Wala akong magawa kundi ang ngumiti pabalik, kahit pa ang puso ko'y tumatalon sa kaba. Claire! Bati niya, sabay upo sa harap ko. Hindi ko inaasahang makita ka rito. Ako rin, sagot ko. Pilit na itinatago ang aking kaba. Kamusta na kayo ni Laila? Sumandal siya sa upuan, tila nag-iisip. Medyo magulo, sagot niya. Hindi tumitingin sa akin. May mga bagay na hindi namin napagkakasunduan. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Alam kong ako ang isa sa mga dahilan ng gulo nila. Pero hindi ko magawang aminin. Ang mga mata ni Marco ay puno ng hinanakit at pagkalito. At hindi ko maiwasang makaramdam ng awa para sa kanya. Alam mo, sabi niya, minsan iniisip ko kung tama ba ang mga naging desisyon ko sa buhay. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero may bahagi ng puso ko na umaasang ako ang isa sa mga desisyong iyon na iniisip niya. Marco, sabi ko, pilit na iniiba ang usapan. Alam mo namang nandito lang ako para sa inyo ni Lila, kahit ano pa ang mangyari. Ngumiti siya, pero may lungkot sa kanyang mga mata. Salamat, Claire. Alam kong lagi kang nandyan. Ang pag-uusap namin ay nagpatuloy, puno ng pag-iwas sa mga tanong na dapat nasagot. Pero sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang koneksyon namin. Isang bagay na hindi ko dapat maramdaman, pero hindi ko rin kayang pigilan. Nang magpaalam na si Marco, nag-iwan siya ng mga salitang muling bumagabag sa aking isipan. Sana maging maayos ang lahat, Claire. Sana! At sa kanyang pag-alis, naiwan akong nag-iisip kung ano ang ibig sabihin ng huling salitang iyon. Sana ano? Sana kami, sana ako. Nagpatuloy ang mga araw na puno ng pag-aalinlangan. Hanggang isang gabi, tumawag sa akin si Lila. Nagulat ako, dahil bihira na kaming mag-usap mula nang magsimula ang gulo. Claire! Ang boses niya ay puno ng kirot. Pwede ba tayong magkita? Agad akong pumayag, bagaman puno ng kaba ang aking dibdib. Nagkita kami sa parke, sa ilalim ng mga ilaw na tila nagbibigay ng liwanag sa madilim naming sitwasyon. Claire, sabi ni Laila. Hindi tumitingin sa akin. Alam kong may nangyayari sa inyo ni Marco. Napalunok ako. Pilit na itinatago ang aking pagkabigla. Anong ibig mong sabihin? Nararamdaman ko, sabi niya, sabay tingin sa akin. Hindi mo na kailangang itago. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang mga salita ay tila nawala sa aking isipan, habang ang mga mata ni Lila ay puno ng munong hinanakit at pagtatapos. Claire, kailangan ko ng panahon para mag-isip, sabi niya, puno ng lungkot ang boses. Pero alam mong mahal kita, kahit ano pa ang mangyari. At sa kanyang pag-alis, naiwan ako sa parke, puno ng pagkalito at panghihinayang. Inisip ko kung ano ang dapat kong gawin. Kung paano ko maibabalik ang dati naming pagkakaibigan. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi ng puso ko na umaasa na may pag-asa pa para sa amin ni Marco. Isang linggo ang lumipas. At hindi na kami nag-usap ni Laila. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Pero isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, may isang bagay na tumawag sa akin mula sa aking bulsa. Isang sulat mula kay Marco. Claire, nakasulat. Kailangan kita. Magkita tayo, bukas, sa dating kapehan. Ang aking puso ay tumalon sa kaba. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari,
Pero alam kong kailangan kong malaman, sino ang mahal ko? Sino ang mahal ko talaga? At sa kabila ng lahat, sa pagdating ng umaga, alam kong may isang desisyon na dapat kong gawin. Isang desisyon na magbabago sa lahat. Kahit sa kabila ng tila walang katapusang kaguluhan ng emosyon, pilit kong pinanatili ang aking normal na anyo. Sa labas, ako'y parang walang pinagdadaanang matindi. Ngunit sa loob, ako'y gumuho. Sa tuwing makikita ko si Clara, nararamdaman ko ang bigat ng ginawa kong pagtataksil sa kanya. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan mula pa noong kolehiyo. Lagi kaming magkasama, sa tawanan, sa iyakan, sa lahat ng pagsubok. Ngunit ngayon, tila may pader na sa pagitan namin na ako mismo ang nagtayo. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagkakamali. Si Leo, ang asawa ni Clara, ay nagkaroon ng problema sa trabaho. Nagkataon lamang na ako ang unang nakaalam. Sa pagnanais na makatulong, nag-offer ako ng suporta. Wala akong intensyon na magtaksil kay Clara. Ngunit habang tumatagal ang aming mga pag-uusap ni Leo, unti-unting lumalim ang aming samahan. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na maikakaila ang damdaming unti-unting umusbong sa akin. Ako'y nahulog sa taong hindi dapat mahalin. Alam kong mali. Ngunit paano ko itatama ang pagkakamaling ito kung ang puso ko mismo ang kalaban ko? Sa tuwing magkasama kami ni Leo, nararamdaman ko ang kakaibang saya. Ngunit sa tuwing mag-isa ako, bumabalik ang konsensya ko. At ako'y pinagmumulto ng aking sariling pagtataksil. Isang gabi, habang kami ni Clara ay nagkakape sa isang maliit na kafe malapit sa kanyang opisina, hindi ko mapigilan ang sarili kong pagmasdan siya. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang kasiyahan. Hindi niya alintana ang mga bagay na nagaganap. Siya'y masayang nagkukwento tungkol sa kanilang plano ni Leo na magbakasyon sa Tagaytay. Ang saya niya ay parang kutsilyong unti-unting tumatago sa puso ko. Gusto mo bang sumama? Alam mo naman na mas masaya kung may kasama tayo. Alok ni Clara habang naglalagay ng asukal sa kanyang kape. Ngumiti ako, pilit na nagtatago ng sakit. Salamat, Clara. Pero mukhang may mga kailangan akong asikasuhin sa trabaho. Sayang naman, tugon ni Clara. Sana makasama ka sa susunod. Oo nga. Next time. Sagot ko. Kahit alam kong hindi ko kayang tuparin ang pangakong iyon. Pagkatapos ng aming pag-usap, nagpaalam na kami sa isa't isa. Habang naglalakad ako pauwi, hindi ko mapigilang mag-isip ng mga posibleng mangyayari kung malaman ni Clara ang lahat. Paano kung malaman niyang ako ang dahilan ng pagkasira ng kanyang masayang pamilya? Paano kung malaman niyang ang pinakamatalik niyang kaibigan ay ang taong nagtaksil sa kanya? Pagdating ko sa bahay, nakita ko ang isang hindi pamilyar na envelope sa aking mesa. May nakasulat na pangalan ko sa harap. Malinis, formal, at tila nag-aanyaya na buksan ito. Hindi ko alam kung ano ang laman, ngunit alam kong hindi ito ordinaryong sulat. Binuksan ko ang envelope at agad kong nakita ang mga larawan. Mga larawan ni Leo at isang babaeng hindi ko kilala. Sa bawat larawan, kitang-kita ang kasayahan nila. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Kaba, takot, o galit. Sa ilalim ng mga larawan, may isang maliit na papel na may nakasulat na, "Ngayon alam mo na." Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sino ang nagpadala nito? Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong revelasyong ito. Ngunit isa lang ang sigurado, hindi lang ako ang may lihim sa kwentong ito. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Iniisip ko kung sino ang babaeng kasama ni Leo at kung ano ang tunay na nangyayari sa likod ng mga nangiti at masayang kwento ni Clara. Parang may bagong pader na namamagitan sa amin ni Leo
at hindi ko alam kung paano ko ito babanggain. Kinabukasan, nagdesisyon akong puntahan si Leo. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong malaman kung ano ang nararamdaman niya. Hindi lang para sa akin, kundi para sa pamilya niya. Sa bawat hakbang ko papunta sa bahay nila, nararamdaman ko ang bigat ng bawat desisyon na ginawa ko. Habang papalapit ako sa pintuan, naririnig ko ang boses ni Clara. Masaya. Hindi alintana ang dagok na paparating. Nang buksan ni Leo ang pinto, kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkabigla. Kailangan nating mag-usap. Sabi ko, hindi alintana ang mga posibilidad na maaaring mangyari pagkatapos ng pag-uusap na ito. Habang nagsisimula kaming mag-usap, nararamdaman ko ang tensyon sa pagitan namin. Ngunit bago pa man ako makapagbigay ng tanong, biglang pumasok si Clara. May hawak na mga larawan. Mga parehong larawan na natanggap ko. Ano to, Leo? Tanong niya, puno ng galit at pagtataka. Sa sandaling iyon, alam kong wala nang atrasan. Ang pader na itinayo ko ay tuluyan ng bumagsak. Sabay ng pagbagsak ng mga pangarap ni Clara. Sa likod ng kanyang galit, nararamdaman ko ang sakit ng pagtataksil. Ngunit higit pa roon, nararamdaman ko ang bagong simula ng katotohanan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ngunit alam kong hindi na ako mag-iisa sa laban na ito. Sa mga nagdaang araw, hindi ko maalis sa isipan ko ang mga nangyari. Ang mga alaala ng aming pagkakaibigan ni Leah ay parang mga anino na hindi maitaboy kahit gaano ko pa subukang kalimutan. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan mula pa noong kami nasa kolehiyo. Kasama ko siya sa mga tagumpay at kabiguan, sa mga pagluha at halakhak, hanggang sa dumating si Marco, ang lalaking nagpatigil sa lahat ng ito. Isang gabi, nagising ako sa ingay ng ulan na bumabagsak sa bubong. Sa kabila ng malamig na hangin, pinili kong bumangon at maglakad-lakad sa sala. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong linawin ang magulong sitwasyon na kinasusuungan ko. Si Marco ay asawa ni Leah, pero paano nga ba nangyari na ako ang mahal niya? Noong una, tila isang laro lamang ang lahat. Isang inosenteng palitan ng tingin, ngiti, at lihim na pagkakaintindihan. Hindi ko inakala na sa kabila ng mga tampuhan nila ni Leah, ako ang magiging kanlungan ni Marco. Hanggang sa isang araw, umamin siya sa akin. Mahal niya raw ako. Iyon ang simula ng aking kalbaryong walang kasiguraduhan kung paano ko haharapin. Minsan, nag-uusap kami ni Leah sa telepono. Nagtataka siya kung bakit tila nag-iiba ang pakikitungo ko sa kanya. May problema ba, Mia? Tanong niya, puno ng pag-aalala sa tinig. Nais kong sabihin ng totoo. Ngunit natatakot akong masira ang buhay niya. Natatakot akong sirain ng mga pangarap niya sa pag-aasawa nila ni Marco. Kaya't paulit-ulit kong sinasabi, wala, pagod lang ako. Sa kabilang dako, hindi na ako makapagpanggap kay Marco. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Sa bawat tagpo namin, nararamdaman ko ang pag-ibig na ipinagbabawal. Alam kong mali, ngunit bakit tila ang puso'y mas makapangyarihan kaysa sa isip? Isang umaga, nagpasya akong harapin si Marco. Kailangan ko nang malaman kung hanggang saan kami dadalhin ng sitwasyong ito. Nagkita kami sa isang maliit na kapehan, isang lugar na madalas namin bisitahin noong una pa lang. Mia, alam kong mahirap ito para sa'yo. Bungad niya habang naglalakad ako papunta sa mesa. Pero please, pakinggan mo ako. Umupo ako, tahimik, habang siya'y nagpatuloy. Hindi ko inasahan na ganito ang mararamdaman ko. Si Leah ang asawa ko, pero ikaw ang mahal ko. Napalunok ako. Alam kong may mga desisyon na kailangang gawin. Marco, hindi ko alam kung ano ang dapat nating gawin. Ang alam ko lang, mahalaga si Leah sa akin. Tumango siya.
tila ba nag-aalala sa magiging desisyon. Hindi ko siya kayang saktan, Mia, pero hindi ko rin kayang mawala ka. Sa tagpong iyon, naramdaman ko ang bigat ng mundo sa aking balikat. Paano ko ba pipiliin ng tama kung ang puso ko'y nagwawala sa kagustuhang sundin ang nararamdaman? Sa gitna ng aming pag-uusap, bigla kong naisip ang isang bagay. Isang ideya na maaaring magbigay linaw sa lahat. Marco, kailangan nating harapin si Leia. Kailangan niya itong malaman. Tumingin siya sa akin, puno ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sigurado ka ba, Mia? Baka lalo lang siyang masaktan. Ngunit alam ko na ito na ang tamang panahon. Hindi na maaaring magpatuloy ang mga lihim at kasinungalingan. Oo, Marco. Hindi natin siya dapat gawing bulag sa katotohanan. Pumayag siya, bagamat may halong pag-aalala ang kanyang mga mata. Nagpasya kaming kausapin si Leia sa loob ng linggong iyon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sakit na idudulot ng aming pag-amin. Ngunit alam kong ito na ang pagkakataon para sa lahat ng nasirang pagkakaibigan. At sa araw na iyon, habang naghahanda kami ni Marco na ipahayag ang aming lihim kay Leia, biglang may kumatok sa pintuan. Nagulat kami nang buksan ito at makita si Leia, may mga luha sa kanyang mga mata. Mia, Marco, may kailangan akong sabihin sa inyo. Wika niya, ang tinig ay puno ng pighati. Nagkatinginan kami ni Marco, takot sa kung ano man ang sasabihin niya. Hindi namin alam na sa kabila ng aming plano, may mas malaking revelasyon na magbabago sa lahat. Alam ko na ang lahat, Mia. Alam ko na ang tungkol sa inyo ni Marco. Ang mga salita niya ay tumago sa puso ko ng parang sibat. Paano niya nalaman? At higit na mahalaga, ano ang mangyayari ngayon? Sa sandaling iyon, natanto ko na ang aming plano ay hindi na mahalaga. Ang lahat ay nakasalalay sa magiging desisyon ni Leia. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw. Ang mga pangyayari nitong mga nakaraang linggo ay tila isang masalimuot na bangungot na hindi ko magawang takasan. Si Leila, ang pinakamatalik kong kaibigan, ay patuloy na nagpapakita ng masarap na ngiti sa tuwing magkasama kami. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, alam kong may nakatagong lungkot na hindi niya magawang ipakita. Noong una, ang aming pagkakaibigan ay tila isang matibay na haligi na hindi matitinag ng kahit ano. Ngunit nang dumating si Marco, ang lahat ay nagbago. Siya ang asawa ni Leila at ang lalaking minahal ko ng palihim. Isang lihim na hindi ko magawa ang aminin kahit sa sarili ko. Isang lihim na unti-unting naging isang sumpa. Isang gabi, naisipan kong maglakad-lakad upang makalimot. Ang malamig na hangin ay tila nagdadala ng mga alaala ng nakaraan. Nang mga araw na kami ni Leila ay walang anumang alalahanin. Ngunit ngayon, ang bawat hakbang ay tila nagdadala ng bigat ng pagkakasala. Sa isang sulok ng aming paboritong kapehan, nakita ko si Marco. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakad at nagtatago ng isang lihim na pareho naming alam, ngunit ikinukubli. Kamusta? Tanong niya nang makita niya ako. Ang kanyang ngiti ay tila may halong lungkot, na parang siya ay isang aktor sa isang pelikula na pilit na ginagampanan ng papel na hindi niya nais. Okay lang, sagot ko. Pilit na tinatakpan ng kaba sa aking dibdib. Ikaw, kamusta kayo ni Leila? Saglit siyang natigilan, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang tila isang bagyong paparating. Kami? Ayos naman, pero alam mo, minsan parang hindi ko na siya kilala. Ang mga salitang iyon ay tila isang kutsilyo na tumusok sa aking puso. Ang mga pangarap na minsan kong binuo kasama siya sa aking isipan ay unti-unting natutunaw sa katotohanan. Alam ko kung gaano niya kamahal si Leila. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, naramdaman ko ang kanyang pagkabigo. At ang kanyang pagnanasa na hindi niya magawang isiwalat. Mahirap.
Dagdag niya. Kapag ang puso mo ay may dalawang direksyon. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Ang kanyang mga salita ay tila isang kumpirmasyon ng aking mga kinakatakutan. Ngunit sa likod ng aking takot, naramdaman ko ang isang uri ng pag-asa. Isang pag-asa na hindi ko dapat maramdaman. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng sasabihin, biglang dumating si Layla. Ang kanyang ngiti ay kumikinang. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila nababalot ng pag-aalala. "Oh, nandito ka pala!" sabi niya. At sa kanyang boses ay naramdaman ko ang pilit niyang kasiyahan. Sa kanilang dalawa, naramdaman ko ang tensyon na tila isang alon na malapit ng sumabog. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa kanilang titig ay naramdaman ko ang isang uri ng komunikasyon na hindi ko mawari. Nagpa siya akong umalis. Ngunit bago pa man ako makalayo, narinig ko ang isang bagay na nagpabago sa lahat. "May kailangan tayong pag-usapan," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Tumigil si Layla at sa kanyang muka ay nakita ko ang gulat. "Ano yun?" Sa mga susunod na sandali, naramdaman ko ang bigat ng kanilang mundo na bumagsak sa akin. Ang kanilang mga lihim ay unti-unting lumulutang. At alam kong ang mga susunod na kaganapan ay magdadala ng pagbabago sa aming lahat. Nang umalis ako sa kapehan, ramdam ko ang malamig na hangin na tila isang babala ng paparating na bagyo. Alam kong hindi ko dapat makialam, ngunit hindi ko rin magawang talikuran ang mga nararamdaman ko. Sa likod ng aking mga hakbang, narinig ko ang kanilang mga boses. Ang kanilang mga lihim na hindi ko na kayang iwasan. At sa aking pag-uwi, isang hindi inaasahang mensahe ang aking natanggap mula kay Marco. "Kailangan kitang makausap, mag-isa." Ang mga salitang iyon ay tila isang hudyat ng paparating na pagsabog. Hindi ko alam kung ano ang magiging kahihinatnan. Ngunit sa isang bahagi ng aking puso, alam kong ang lahat ng ito ay magdadala ng hindi inaasahang pagbabago sa aming buhay. Sa kabila ng lahat, ang aking mga hakbang ay patuloy na nagdala sa akin sa isang direksyon na hindi ko kayang talikuran. Ang aming pagkakaibigan ni Layla ay tila isang manipis na sinulid na hindi ko kayang putulin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong may isang bagay na mas malalim at mas masakit na nagtatago. Ang kanilang mga lihim at ang aking pagnanasa ay magdadala ng isang cliffhanger na kami mismo ay hindi pa handang harapin. Hindi ko na matandaan kung kailan nagsimula ang lahat. Parang isang bulalakaw na bigla na lang bumagsak sa gitna ng tahimik kong mundo. Sa isang kisap mata, nagkaroon ng mga tanong na hindi ko mahanap ang sagot. Ako si Clara, at ang kwento kong ito ay hindi isang ordinaryong kwento ng pag-iibigan. Ito ay kwento ng pagkakaibigan na sinubok ng tadhana at ng puso na hindi marunong sumunod sa tamang landas. Siya si Miguel, ang asawa ng matalik kong kaibigan na si Ana. Mula pa noong una, alam kong dapat ay hanggang tingin lang ako. Ngunit paano kung ang tingin ay naging mga lihim na bulong ng puso? Paano kung ang pagkakaibigan ay nilamon ng damdaming hindi ko inaasahang mararamdaman? Nagsimula ang lahat noong isang gabing nagkayayaan kaming magkakaibigan na maghapunan sa bahay nila Ana. Nakaupo kami sa sala, nagtatawanan, nagkukwentuhan tungkol sa mga plano sa buhay. Si Ana at Miguel ay isang perpektong larawan ng masayang pamilya. Ngunit sa ilalim ng saya, naramdaman ko ang kakaibang init ng tingin ni Miguel sa akin. Isang tingin na tila nagkukwento ng mga lihim na hindi ko dapat marinig. Hindi ko pinansin noong una, pero habang lumalalim ang gabi, hindi ko maiwasang mapansin ang mga sulyap na yon. Nagpaalam si Ana upang kumuha ng dessert sa kusina. At naiwan kaming dalawa sa sala. Nagkaroon ng katahimikan na puno ng tensyon.
na para bang may nagbabadyang unos. Hindi ko alam ang gagawin, kaya nagpasya akong basagin ang katahimikan. Miguel, ang ganda ng bahay niyo. Parang lagi kang may dahilan para umuwi. Ang sabi ko. Sinusubukang ibalik ang kaswal na usapan. Ngumiti siya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Oo, pero minsan, kahit gaano kaganda ang bahay, may kulang pa rin. Sagot niya. At sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang damdamin. Nagsimula ang mga lihim na pag-uusap. Sa bawat pagkakataon na magkakasama kami, palaging may mga saglit na tila kami lang ang nasa mundo. Hindi ko sinasadya, pero ang puso ko ay unti-unting bumibigay. Ang simulaing tingin ay nauwi sa mga pag-uusap sa telepono, sa mga mensahe na puno ng damdamin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Ana, ang kaibigan kong naging kakampi sa maraming laban sa buhay. Hanggang sa isang araw, nagpasya akong putulin ng anumang nararamdaman ko kay Miguel. Nagdesisyon akong hindi na ituloy pa ang mga lihim na pag-uusap. Hindi tama, at alam kong sa huli, may masasaktan. Ngunit sa aking pagbabalik loob, may isang pangyayari na hindi ko inaasahan. Naimbitahan kami sa isang party sa opisina ni Miguel. Si Ana, sa kasamaang palad, ay hindi makakapunta dahil sa isang emergency sa kanyang pamilya. Naiwan akong mag-isa sa party. At si Miguel ang naging kaagapay ko. Sa gitna ng musika at saya, naramdaman ko ang mga mata niya na tila humihiling ng isang bagay na hindi ko kayang ibigay. Clara, alam kong mali ito, pero hindi ko mapigilan. Mahal kita. Bulong niya sa akin habang ang mga tao sa paligid ay abala sa kanilang kasiyahan. Ang mga salitang iyon ay parang isang yelo na bumagsak sa aking dibdib. Alam ko kung ano ang nararamdaman ko, pero alam ko rin ang tama. Miguel, hindi pwede, si Ana. Ang sagot ko, ngunit ang mga salitang iyon ay tila isang pader na hindi niya narinig. Nagpatuloy ang gabi na puno ng tensyon, hanggang sa isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa gitna ng party, biglang nawalan ng kuryente. Nagkaroon ng kaguluhan, at sa kadiliman, naramdaman ko ang paghawak ni Miguel sa aking kamay. Isang hawak na puno ng pagnanasa at pag-asang baka sakaling may pagkakataon kaming magkasama. Ngunit sa kadiliman, isang boses ang narinig ko. Isang boses na pamilyar. Isang boses na hindi ko inaasahan na maririnig sa gabing iyon. Clara, Miguel, narito ako. Sabi ng boses na galing sa isang sulok ng silid. Si Ana. Kung paano at bakit siya naroon, hindi ko alam. Ngunit ang kanyang presensya ay tila isang dagok na nagpaalala sa akin ng tama at mali. Sa sandaling iyon, alam kong wala nang atrasan. Ang pagkakaibigan namin ni Ana, ang damdamin ko kay Miguel, lahat ng ito ay nakatadhana ng sumabog. Sa kadiliman, naramdaman ko ang takot, ang awa at ang pag-asang baka sakaling may paraan pa upang ituwid ang lahat. Ngunit paano kung ang landas ay wala ng tamang daan? Ang gabi ay nagtapos na puno ng mga katanungan. Paano ko haharapin si Ana? Paano ko haharapin ang sarili kong puso? Sa isang iglap, ang lahat ng alam ko ay nagbago. At sa kadiliman, ako'y nag-iisa, naghahanap ng liwanag na magbibigay ng sagot. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting lumalalim ang pagkalito at pag-aalala ko sa sitwasyong kinalalagyan namin ni Mia. Mahal ko si Mia, ang asawa ng matalik kong kaibigan na si Daniel. Alam kong mali, ngunit hindi ko maikakaila ang damdaming bumabalot sa puso ko tuwing magkasama kami ni Mia. Ang mga lihim na pagkikita namin ay naging mas madalas. At sa bawat pagkakataon, lalo kong nararamdaman ang hirap ng sitwasyong ito. Isang umaga, habang nagkakape kami ni Mia sa isang maliit na kapehan sa tabi ng parke, biglang lumabas sa bibig ni Mia ang mga salitang hindi ko inaasahan. Alam mo, Mark, minsan naiisip ko kung anong magiging buhay ko
kung ikaw ang pinili ko. Sabi niya habang tinitingnan ako ng mga mata niyang puno ng pag-aalinlangan. Napabuntong hininga ako at hindi malaman ang isasagot. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan ito. Mahal ko si Mia. Ngunit hindi ko rin kayang talikuran si Daniel, ang taong matagal ko nang itinuring na kapatid. Mia, alam mong mahal kita. Ngunit hindi natin pwedeng ipagpalit ang pagkakaibigan natin ni Daniel dahil sa damdaming ito. Hindi ito tama, sagot ko habang hinawakan ang kanyang kamay. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata at doon ko naramdaman ang bigat ng aming sitwasyon. Alam kong nasasaktan siya, ngunit alam ko ring nasasaktan si Daniel sa likod ng lahat ng ito. Pinili kong ilihim muna ang nararamdaman ko sa pag-asang makakahanap kami ng tamang solusyon sa tamang panahon. Sa pag-uwi ko, nagdesisyon akong puntahan si Daniel. Kailangan kong makipag-usap sa kanya at subukang alamin kung ano ang nararamdaman niya para kay Mia. Hindi ko kayang patuloy na manahimik at magpanggap na walang nangyayari. Daniel, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ko sa kanya nang makapasok ako sa bahay nila. Tumango siya at inilapag ang hawak na libro sa mesa. Anong meron, Mark? Kamusta na kayo ni Mia? Tanong ko. Nagsisimula sa isang simpleng tanong na puno ng pag-asa na makuha ang sagot na hindi ko inaasahan. Napahinga siya ng malalim at tumingin sa akin ng direkta. Alam mo, Mark, sa totoo lang, parang lumalayo na kami sa isa't isa. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kulang. Naramdaman ko ang sakit sa kanyang mga salita. Nais ko sanang sabihin sa kanya ang tungkol sa amin ni Mia, ngunit walang lumabas na salita sa aking bibig. Ang takot na masira ang aming pagkakaibigan ay mas malakas kaysa sa aking kagustuhang sabihin ang katotohanan. Daniel, siguro kailangan niyo lang mag-usap ni Mia. Baka may pinagdaraanan lang siya. Suhestiyon ko, pilit na pinapakalma ang kanyang loob. Tumango siya. Ngunit alam kong hindi sapat ang aking mga salita para maibsan ang sakit na nararamdaman niya. Lumipas ang ilang araw at patuloy ang pag-iwas ko kay Mia. Hindi ko alam kung paano harapin ang sitwasyong ito, lalo na't si Daniel ay patuloy na nagtitiwala sa akin. Hanggang sa dumating ang isang gabi na nagbago sa takbo ng lahat. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi sa tunog ng aking telepono. Pagtingin ko sa screen, si Mia ang tumatawag. May kaba akong naramdaman habang sinasagot ang tawag. Mark, kailangan kita, sabi niya, puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Agad akong tumungo sa bahay nila. At pagdating ko, nadatnan kong gulo ang sala. Si Daniel ay nasa sofa, tila wala sa sarili at lasing na lasing. Sa tabi niya, si Mia ay umiiyak, walang magawa sa kalagayan ng asawa. Anong nangyari? Tanong ko habang nilalapitan si Mia. Nag-away kami, Mark. Hindi ko na alam ang gagawin. Sagot niya. Pilit na pinipigilan ang pagpatak ng luha. Habang inaalo ko si Mia, biglang nagising si Daniel. At sa mga mata niya, nakita ko ang galit na hindi ko inaasahan. Ikaw, Mark, anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Puno ng hinanakit. Napalunok ako, hindi malaman ang isasagot. Sa tingin niya, alam kong may hinala na siya sa aming dalawa ni Mia. Daniel, nag-aalala lang ako sa inyo. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Ngunit, hindi niya pinansin ang aking paliwanag. Tumayo siya, at sa kanyang mga mata, ramdam ko ang puot na nagbabadyang sumabog. Sa pag-alis ko sa kanilang bahay, alam kong hindi na magiging pareho ang lahat. Ang takot sa galit ni Daniel at ang pagmamahal ko kay Mia ay nagbanggaan sa isang hindi maiiwasang pagsabog. Sa huli, nagdesisyon akong harapin ang katotohanan. Hindi ko na kayang magpanggap pa. Ngunit kung ano ang mangyayari sa aming tatlo, iyon ang isang bagay na hindi ko pa rin alam.
At doon ko napagtanto. Hindi ko pa rin alam kung ito ba ang simula ng isang mas masakit na katotohanan o ang pagtatapos ng pagkakaibigan na matagal kong pinahalagahan. Sa gitna ng kadilimang iyon, natanaw ko si Daniel sa pintuan. At sa kanyang mga mata, alam kong may alam na siya. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Ang bawat hakbang ko papunta sa kanilang bahay ay tila may bigat ng 1,000 bato. Nasa harapan na ako ng pintuan ni Lila at Marco, ang aking matalik na kaibigan, at ang kanyang asawa, na hindi ko inaasahang magiging sentro ng pagkalito at sakit na dinadala ko ngayon. Pumasok ako sa loob, at agad kong naramdaman ang tensyon sa hangin. Nagkakilala kami ni Lila noong kolehiyo pa lamang, at mula noon, hindi na kami mapaghiwalay. Siya ang kapatid na hindi ko kadugo, ang kanlungan sa mga panahong kailangan ko ng masasandalan. Kaya't nang makilala niya si Marco, lubos akong natuwa para sa kanya. Si Marco ay tila perpekto para kay Lila. Mabait, matalino, at higit sa lahat, mahal na mahal si Lila. Ngunit hindi ko inaasahan ang mangyayari sa pagitan namin ni Marco. "Halika, tuloy ka," bati ni Lila sa akin habang binubuksan ang pintuan. Nagpakawala siya ng isang ngiti, ngunit tila may kirot ito na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko maiwasang mapansin ang lungkot sa kanyang mga mata. At agad na bumalik sa akin ang alaala ng huling pag-uusap namin ni Marco. Nagulat ako nang minsang tawagan ako ni Marco, humihingi ng payo tungkol sa problema nila ni Lila. Gayong hindi ito karaniwan, inisip kong baka gusto lang niyang makuha ang pananaw ng isang kaibigan. Ngunit habang lumalalim ang aming pag-uusap, unti-unti niyang inamin ang kanyang nararamdaman para sa akin. Nagulat ako. Hindi makapaniwala sa narinig. Hindi ko alam kung paano ibabalik ang usapan sa dapat nitong landas. Inamin ko rin sa sarili kong may bahagi ng puso ko na naaakit kay Marco. Ngunit hindi ko kailanman pinahintulutang lumalim ito. Hindi ko magagawang masira ang pagkakaibigan namin ni Lila. Sa loob ng bahay, napansin kong masaya ang setting. May mga bulaklak sa mesa, mga pagkain na maayos na nakahain, at ang paborito naming wine na nakabukas na. Nag-usap kami ni Lila tungkol sa mga pangkaraniwang bagay. Ngunit alam kong may mas malalim na isyu na dapat naming pag-usapan. Nagkunwari akong normal ang lahat, kahit pa ang puso ko'y naglalaro sa kaba. "May sasabihin sana ako sa'yo," biglang sabi ni Lila. Ang kanyang tono ay seryoso. Tumigil ang mundo ko sa pag-ikot. Nagsimula akong mag-isip ng iba't ibang senaryo. Natatakot sa pwedeng mangyari. Habang nag-uusap kami, bumukas ang pintuan at pumasok si Marco. Ang presensya niya ay nagdala ng tensyon. At sa sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng kanyang mga mata na nakatingin sa akin. "Ano nga pala yung sasabihin mo?" tanong ko. Pilit na iniwasan ang tingin ni Marco. Nagkatinginan kami ni Lila, at sa kanyang mga mata ay may kirot at pagsuko. Lumapit si Marco sa kanya at hinawakan ang kamay ni Lila. Sa kanilang pagkilos, tila may bagay na nag-click sa utak ko. Isang pangyayari na hindi ko inaasahan. "Alam kong may nararamdaman si Marco para sa'yo," diretsahang sabi ni Lila. Hindi ko na itago ang gulat sa aking muka. Paano niya nalaman? Hindi ko alam kung paano ako magre-react, kung magpapaliwanag ba ako o magsusorry. Ngunit bago ako makapagsalita, nagpatuloy si Lila. "Alam ko rin kung ano ang nararamdaman mo para sa kanya," dagdag niya. Ang kanyang boses ay puno ng hinanakit ngunit may halong pagtanggap. "Pero hindi ako magagalit. Hindi ko kayo sisisihin." Sa sandaling iyon, parang bumagsak ang mundo ko. Ang pagkakaibigan naming ni Lila ay tila nasa bingit ng pagkawasak, ngunit naroon siya. Nananatiling matatag.
Hindi ko alam kung paano niya nagawang maging ganoon kalakas. Lumapit siya sa akin, at sa kanyang mga mata ay may lungkot ngunit may pag-unawa. Gusto kong malaman mo na higit sa lahat, mahalaga sa akin ang pagkakaibigan natin. Hindi ko mapigilan ang mga luha na bumagsak sa aking mga mata. Lila, hindi ko alam kung paano nangyari ito. Hindi ko sinasadya. Sabi ko, ang boses ko ay puno ng pagsisisi. Ngunit bago pa man ako makapagpatuloy, biglang nagsalita si Marco. May isang bagay na dapat niyong malaman. Ang tono ng kanyang boses ay seryoso. At alam kong may mahalaga siyang sasabihin. Tumigil ang oras, at ang bawat segundo ay tila nagtatagal. Sa kanyang mga mata ay may determinasyon na hindi ko pa nakita. May anak kami ni Lila, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pag-asa. At ikaw ang ninang. Ang balitang iyon ay nagdala ng bagong pag-asa sa aming sitwasyon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, may bagong buhay na sisibol. At ito ang magiging daan para sa bagong simula. Ngunit sa kabila ng pag-asang iyon, alam kong maraming dapat ayusin sa aming pagkakaibigan. At ang bagong simula na ito ay hindi magiging madali. Nakatitig ako sa langit, habang ang mga bituin ay tila nag-aagawan sa kaningningan. Ang malamig na hangin ng Disyembre ay bumabalot sa akin, ngunit ang lamig na nararamdaman ko ay hindi lamang dulot ng panahon. Ito ang lamig na dulot ng pagkakaalam na ang lahat ng aking pinapahalagahan ay nasa bingit ng pagkawasak. Si Mariel, ang aking kaibigan, ay tila isang bituin na unti-unting nawawala sa aking paningin. Hindi dahil siya'y naglalaho, kundi dahil ako ang nawawala sa kanyang mundo. Siya si Mariel, ang babaeng matagal ko nang kasama sa lahat ng saya't hirap. Mula pa noong kami, mga bata, nangarap kami ng magkasama. Ngunit nang dumating si Ivan sa buhay namin, lahat ng mga pangako at plano ay tila isang bula na pumutok. Sinubukan kong pigilan ang mga damdaming umusbong sa aking puso. Alam kong hindi ko dapat mahalin ang asawa ng aking kaibigan. Ngunit ang puso ay may sariling isip. Hindi ito marunong makinig sa mga babala ng utak. Sa kabila ng lahat, hindi ko inasahan na magiging ganito ang lahat. Umasa ako na ang damdamin ko kay Ivan ay isang simpleng pagkahumaling lamang na maglalaho rin sa paglipas ng panahon. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalo akong nahulog sa kanyang mga yakap, sa kanyang mga ngiti, at sa kanyang mga pangako na hindi dapat para sa akin. Hanggang sa isang gabi, sa gitna ng isang party na kami lang tatlo ang natira. Hindi ko maipaliwanag kung paano ako napunta sa kanyang mga bisig. Alam kong mali ito, bulong niya sa akin habang kami nasa isang sulok ng sala, lumalayo sa ingay ng pagdiriwang. Pero hindi ko mapigilan, ikaw ang mahal ko. Hindi ko alam kung paano ko siya nagawang mahalin din. Kung paano ko nakalimutan si Mariel sa mga oras na iyon. Ang kanyang mga mata, puno ng pagnanasa at pangako, ay tila nagsasabing kami ang nararapat para sa isa't isa. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, ang katotohanan ay bumabalot sa akin. Alam kong hindi ko kayang ipagkanulo si Mariel, kahit na ang puso ko'y sumisigaw para kay Ivan. Ang sumunod na mga araw ay naging usok sa akin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Mariel, paano ko itatago ang kasalanan ko. Ngunit sa kabila ng aking pag-aalinlangan, narito ako ngayon sa harap ng pintuan ng kanilang bahay. Hiniling ni Mariel na magkita kami, at alam ko na ito na ang oras upang ipagtapat ang lahat. Nang buksan ni Mariel ang pinto, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Alam ko, sa isang iglap, na alam na niya. Hindi ko na kailangang magsalita pa. Ang kanyang titig ay naglalaman ng lahat ng mga tanong at sagot. Umupo kami sa sala, magkatabi, ngunit tila ang layo-layo sa isa't isa.
Alam ko na, Lia. Sabi niya, halos pabulong. Alam ko kung ano ang nangyari sa inyo ni Ivan. Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng lakas upang magsalita. Pero alam kong kailangan ko itong gawin. Mariel, patawad. Hindi ko sinasadya. Mahal kita, tandaan mo yan. Ngunit sa kanyang mga mata, alam kong hindi sapat ang mga salitang iyon upang burahin ang sakit at pagtataksil na aking nagawa. Nagpatuloy siya. Hindi ko alam kung paano kita mapapatawad, Lia. Pero higit sa lahat, hindi ko alam kung paano ko haharapin si Ivan. Narinig kong bumukas ang pintuan sa likod at si Ivan ay pumasok. Ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi. Mariel, Lia, patawad, sabi niya. Halos hindi makatingin sa amin. Hindi ko alam kung paano ko nagawa ito sa inyo. Ang tensyon sa loob ng bahay ay parang naglalagablab na apoy. Alam kong kailangan kong umalis, pero hindi ko magawa. Nakasandal ako sa sofa, nag-aabang sa susunod na mangyayari. At doon, isang twist na hindi ko inaasahan ang naganap. Sa pintuan, isang lalaki ang pumasok. Isang lalaki na hindi ko inaasahan. Si Daniel, ang dating kasintahan ni Mariel na matagal nang nawala sa eksena. Ang kanyang pagpasok ay tila isang bomba na nagpasabog sa loob ng bahay. Mariel, sabi ni Daniel. Ang kanyang titig ay puno ng determinasyon. Alam kong hindi ito ang tamang oras. Pero kailangan mong malaman na nandito ako para sa'yo. Mahal kita. Napatingin kaming lahat kay Mariel. Habang siya'y nakatayo, naguguluhan, ngunit tila may pag-asa sa kanyang mga mata. Ang mundo ko ay tila umikot. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na sandali. Pero alam kong ito na ang simula ng mas malaking pagbabago sa aming lahat. Ang mga huling araw ay tila isang alon ng mga emosyon na patuloy na bumabalot sa akin. Si Claire, ang matalik kong kaibigan, ang taong dumamay sa akin sa bawat pagliko ng buhay, ay hindi na ang parehong Claire na nakilala ko. Ang mga pag-uusap namin ay naging malamig at puno ng tensyon. Alam ko kung saan ito nagugat. Lahat ng ito ay nagugat kay Marco, ang kanyang asawa. Ngunit ang lalaking mas pinili kong mahalin sa kabila ng lahat. Isang hapon, habang naglalakad ako sa tahimik na daan papunta sa aming paboritong coffee shop, pabalik-balik sa aking isipan ng mga nangyari. Paano nga ba kami nakarating sa puntong ito? Ang mga pangako ng pagkakaibigan namin ni Claire ay tila mga bulaklak na nalanta sa ilalim ng init ng araw. Nabura ng mga maling desisyon ko. Pagpasok ko sa coffee shop, agad kong nakita si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot ngunit may kirot din ng determinasyon. Alam kong ang pag-uusap na ito ay matagal na naming iniiwasan, ngunit kailangan na rin naming harapin ito. Umupo siya sa harap ko. Nag-uusap ang mga mata namin bago pa man magsalita. Alam kong mahirap ito, pero kailangan nating pag-usapan si Claire. Panimula niya, habang sinasalat ang tasa ng kape na nasa harapan niya. Tumango ako. Hindi ko alam kung ano nga ba ang sasabihin ko. Sa totoo lang, masakit din sa akin ang sitwasyong ito. Mahal ko si Claire, pero hindi ko rin maitatanggi ang nararamdaman ko para kay Marco. Claire, mahal ko siya. Pero alam mo rin kung ano ang nararamdaman ko para sa'yo. Sabi niya, halos pabulong, ngunit ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Kailangan kong malaman, ano ba ang plano mo? Ang tanong na iyon ay tila isang dagok sa akin. Ano nga ba ang plano ko? Ano nga ba ang dapat kong gawin? Tila walang tamang sagot sa sitwasyong ito. Kasalanan ko bang na-in-love sa asawa ng kaibigan ko? O kasalanan ko bang hindi ko siya kayang bitawan kahit alam kong mali? Ay, hindi ko alam, Marco. Ang hirap nito para sa akin. Sagot ko. Pinipilit kong hindi bumigay sa harap niya. Habang patuloy ang aming pag-uusap,
Unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng bawat desisyon. Ngunit sa gitna ng pag-uusap namin, isang tawag ang dumating sa telepono ko. Si Claire. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin, pero kailangan ko siyang makausap, kahit pa alam kong masakit ang mga salitang maririnig ko mula sa kanya. Tumayo ako, nagpaalam kay Marco, at lumabas ng coffee shop para sagutin ang tawag. Claire? Tanong ko. Kinakabahan. Alam mo bang nasa coffee shop kayo ni Marco ngayon? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng hinanakit. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Alam ni Claire. Alam niyang nagkikita kami ni Marco. Hindi ko alam kung paano niya nalaman, pero naramdaman ko ang galit sa kanyang tinig. Claire, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag, pero hindi ko sinasadyang mahalin siya. Sagot ko. Ang boses ko ay nanginginig. Tahimik sa kabilang linya. Alam kong nasaktan ko siya. Alam kong nasira ko ang pagkakaibigan namin. Pero bago pa man ako makapag-sorry, may sinabi siya na hindi ko inaasahan. Alam mo ba, hindi lang ikaw ang may lihim sa ating dalawa. May bagay kang hindi ko pa nasasabi sa'yo. Sabi niya, puno ng misteryo ang boses. Nagulat ako sa sinabi niya. Ano ang lihim na tinutukoy ni Claire? Ano ang hindi ko pa nalalaman? Claire, anong ibig mong sabihin? Tanong ko, puno ng pagtataka at kaba. Ngunit bago siya sumagot, narinig ko ang isang kaluskos sa likod ko. Paglingon ko, nakita ko si Marco, nakatayo sa likod ko. Tila may gustong sabihin. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Kailangan mo nang malaman, hindi lang ikaw ang may nararamdaman sa sitwasyong ito. Sabi niya, puno ng pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, parang nagkaroon ako ng ibang pananaw sa sitwasyon. Ano nga ba ang ibig sabihin ni Marco? Ano ang lihim na sinasabi ni Claire? Habang nakatingin ako sa kanilang dalawa, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan sa paligid. Parang may malaking pagbabago na mangyayari. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Ano ang susunod? Ano ang hindi ko pa nalalaman? Ang sagot sa lahat ng tanong ko ay tila nakabitin sa hangin. At sa sandaling iyon, naramdaman kong ang kwento namin ay hindi pa talaga tapos. Ilang araw na ang lumipas mula nang huli kaming mag-usap ni Lisa. Parang may malaking espasyo sa pagitan namin, isang espasyo na puno ng mga tanong at galit na hindi ko kayang harapin. Nakikita ko ang mga pagbabago sa kanya. Ang mga pag-iwas ng tingin at mga pilit ng ngiti. Mga senyales na hindi ko na siya maabot gaya ng dati. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin lalo na't alam kung ako ang dahilan ng lahat ng ito. Ang gabi, tahimik habang nakaupo ako sa aming lumang tambayan sa tabi ng lawa. Dito, kung saan dati kaming nagkukwentuhan ni Liza ng aming mga pangarap. Ngayoy puno ng mga alaala ng mga pagkakamali. Sa simoy ng hangin, naririnig ko ang mga bulong ng nakaraang hindi na maibabalik. Sa kabila ng lahat, hindi ko maalis sa isipan si David. Alam kong mali, pero ang puso ko'y tuluyan nang nahulog sa kanya. Sa kalagitnaan ng aking pag-iisip, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Hindi ko inakala na nandito ka pa rin, sabi ni David. Nagulat ako ngunit kinublihan ko, binawan ako ito ng ngiti. Hindi ko rin inakala na susunod ka, tugon ko. Umupo siya sa tabi ko. At sandali kaming natahimik. Parehong nagmamasid sa tahimik na pag-agos ng tubig sa lawa. Alam kong mahirap ito para sa ating lahat, panimula niya. Pero kailangan nating malaman kung ano talaga ang nararamdaman natin. Huminga ako ng malalim. Sinusubukang hanapin ang tamang salita. David, alam kong mali ito. Pero hindi ko maikakaila na mahal kita. Sabi ko habang tinitingnan siya sa mata. Pero si Lisa ang pinakamatalik kong kaibigan. Ayokong sirain ang pagkakaibigan namin dahil dito.
Napabuntong hininga siya at nakita ko ang bigat ng sitwasyon sa kanyang mga mata. Alam kong mahirap ito, pero hindi natin maitatanggi ang nararamdaman natin, sagot niya. Pero kailangan nating maging tapat kay Liza. Hindi ito magiging madali, pero kailangan nating harapin. Sa sandaling iyon, naramdaman kong tama siya. Hindi maaring patagalin pa ang kasinungalingang ito. Kailangan naming magpakatotoo kahit na ang kapalit nito'y ang pagkawala ng lahat. Nagpasya kaming harapin si Liza kinabukasan. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng pag-uusap. Paano mo ipaliliwanag sa isang tao na ang kanyang matalik na kaibigan at asawa ay nagtaksil sa kanya? Wala akong sagot, pero alam kong kailangan kong subukan. Kinabukasan, nagpunta kami sa bahay ni Liza. Habang papalapit sa pinto, ramdam ko ang kabang bumabalot sa akin. Nagkatinginan kami ni David, parehong nag-uudyok ng lakas ng loob sa isa't isa bago namin pinindot ang doorbell. Ilang sandali pa'y bumukas ang pinto at lumitaw si Liza. May bakas ng gulat sa kanyang mukha nang makita kaming magkasama. Anong ginagawa ninyo dito? Tanong niya, halatang naguguluhan. Liza, kailangan nating mag-usap, sabi ko, sinusubukang magpakalma. May mga bagay kaming kailangang ipagtapat. Pumasok kami sa loob at umupo sa sala. Pakiramdam ko'y bumagal ang oras habang pinipilit kong hanapin ang tamang pahayag. Pero bago pa man ako makapagsalita, biglang natunog ang cellphone ni Liza. Kinuha niya ito mula sa bulsa at nagulat sa kanyang nakita. Sandali lang, sabi niya, at tumayo. Naglakad patungo sa kusina habang kausap ang nasa kabilang linya. Naiwan kaming magkasama ni David sa sala. Parehong hindi mapakali. Ilang minuto ang lumipas bago bumalik si Liza. Pero may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Isang ekspresyon na hindi ko mabasa. May kailangan kayong malaman, sabi niya, at naupo ulit sa harap namin. Hindi ko alam kung ano ang kanyang sasabihin. Ngunit bago pa man makapagsalita, nagpatuloy siya. Alam kong may namamagitan sa inyo ni David. Matagal ko nang nararamdaman, pero hindi ko lang kayang harapin. Nabigla ako. Hindi ko inasahan na ganoon kadali niyang matatanggap ang sitwasyon. Pero bago pa man ako makapagtanong, idinugtong niya. Pero may isang bagay na hindi mo alam. Ang tawag kanina. Iyon ay mula kay Daniel. Daniel, ang isa naming kaibigan na matagal nang nasa ibang bansa. Ano ang kinalaman niya rito? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Punong-puno ng pag-aalala. Ngumiti si Liza, isang ngiting puno ng misteryo. Si Daniel. Siya ang tunay kong mahal. Matagal ko na siyang minamahal kahit bago pa kami magpakasal ni David. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Parang biglang nagbukas ang isang bagong kabanata na hindi ko inaasahan. Ano ang tunay na nangyayari? Ang pagtatapos ba nito'y simula ng isang bagong problema?